Ang isang taong narcissist ay kilala sa pagiging sobrang mapagmataas, makasarili at hindi nakakaintindi ng damdamin ng iba. Madalas, sila'y laging gustong nasa sentro ng atensyon at iniisip na sila'y laging tama, anuman ang sitwasyon. Si Jun ay isang malinaw na halimbawa ng ganitong uri ng tao. Isa siyang mayabang na ahente, laging pabida at pakialamero. Lagi niyang pinagyayabang ang mga nagawa niya kay Chris, ang kanyang kumpare. Sa bawat sitwasyon, palagi niyang gustong siya ang bida at hindi siya marunong magpakumbaba. Ngunit sa huli, nakita na rin ng mga katrabaho niya ang tunay niyang ugali at nagsimulang umiwas sa kanya. Bagay na hindi naman niya alintana dahil sa kabila ng lahat, lagi pa rin niyang pinapalabas na siya ang biktima. Sa unang pagsubok ni Jun, ang relasyon niya kay Kim, ang eksena ay sa isang bar magkausap si Jun at Chris. Mayabang na tono ni Jun. Pare, alam mo si Kim, nasa akin lahat ng gusto niya. Nakuha ko na lahat, wala na akong pakinabang sa kanya, kaya iniwan ko na. Bakit ko naman sasayangin oras ko sa taong walang maibibigay sa akin, ha diba? Medyo naguguluhan si Chris. Pare, seryoso ka? Akala ko okay kayo? Humalakhak si Jun. Walang kwenta yun, pare. Hindi ko na kailangan ng ganong klaseng babae. Mas mabuti pa akong maghanap ng iba. Si Jun ay typical na narcissist. Kapag nakuha na niya ang gusto niya sa isang tao, agad niya itong iniiwan dahil hindi na niya nakikitang may pakinabang pa ito sa kanya. Para kay Jun, ang mga relasyon ay transactional lamang, pakinabangan mo bago mo iwanan. Ang pangalawang pagsubok ni Jun, ang kompetisyon kay Joanne, ang eksena may team meeting sa opisina. Nagpapasikat si Jun. Alam nyo ba, ako lang talaga ang may kakayahan na magdala ng malalaking kliyente dito. Wala nang iba. Pati si Joanne, wala siyang sinabi sa mga kakayahan ko. Sumusubok makipag-usap si Joanne. Jun, lahat naman tayo nagtutulungan dito, di ba? Hindi ito tungkol sa kung sino ang pinakamagaling. Tumatawa si Jun. Joanne, hindi mo lang naiintindihan. Sikat ako sa mga kliyente. Ako ang bida dito, hindi ikaw. Si Jun ay laging nasa kompetisyon. Hindi niya maatim na may ibang taong mas pinapansin o mas nakikilala kaysa sa kanya. Para sa kanya, ang kasikatan at papuri ay dapat laging umiikot sa kanyang pangalan kahit pa ito'y nakakasama sa kanyang mga kasamahan. Ang pangatlong pagsubok ni Jun, ang eksena sa coffee break, nagtatalo si Jun at Mel. Sabi ni Mel, hindi naman dapat ganun, Jun. Hindi mo kailangan ipagyabang na napasagot mo yung kawork natin. Hindi maganda yung pinagmamalaki mo pa. Nakatitig si Jun kay Mel, bakit? Ako ang nag-effort diyan. Ako ang may karapatang ipagmalaki. At saka, iniwan ko rin siya. Wala nang halaga para sa akin. Sabi ni Mel, hindi ito tungkol sa'yo, Jun. Lahat tayo may respeto sa isa't isa dito. Pero parang ikaw laging bida. Nagmamataas pa si Jun. Bakit ba? Ewan ko sa inyo. Basta ako, tama ako. Isang ugali ng narcissist ay ang laging pagmamataas kahit na malinaw na mali ang kanilang ginawa. Hindi marunong makinig si Jun sa opinyon ng iba at laging pinipilit na siya ang tama sa bawat pagkakataon. Ang pang-apat na pagsubok ni Jun, ang di pagpakumbaba kay Andy, ang eksena sa pagkatapos ng isang office dispute. Humihingi ng paumanhin si Andy. Jun, pasensya ka na kanina kung medyo nainit ang ulo ko. Mali rin naman ako sa ilang mga sinabi. Tumatawa ng mapang-asar si Jun. Hindi, Andy. Hindi ako papayag na ako ang mali. Ikaw ang may kasalanan, kaya wala kang karapatan mag-sorry. Sumasabat si Chris. Pero Jun, nag-sorry na nga si Andy. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos. Tumalikod si Jun. Hindi na kailangan. Hindi ako kailanman magkakamali. Sila ang may problema, hindi ako. Si Jun, tulad ng ibang narcissist, ay hindi marunong magpakumbaba. Kahit pa siya ang nasa mali,
lagi niyang iniisip na ang iba ang may pagkakamali. Sa ganitong ugali, lalong lumalaki ang distansya sa pagitan niya at ng mga katrabaho niya. Ang ating konklusyon at aral, sa huli, si Jun ay napatunayang isang narcissist sa mata ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa kanyang pagiging makasarili, mapagmataas at laging bida-bida, unti-unti siyang iniwasan ng mga tao sa paligid niya. Ngunit, tulad ng ibang narcissist, hindi apektado si Jun sa mga pangyayari. Sa kanyang pananaw, siya pa rin ang biktima at ang lahat ng tao sa paligid niya ang may problema, hindi siya. Ang mga narcissist tulad ni Jun ay may ilang mga red flags na makikita sa kanilang ugali. Narito ang mga karaniwang senyales ng narcissistic behavior. 1. Sobrang pagtutok sa sarili. Laging iniisip nila na sila ang pinakamagaling at pinakamahalaga sa lahat ng sitwasyon. Gusto nilang sila palagi ang sentro ng atensyon kahit na ang ibang tao ay dapat magkaroon ng moment o karangalan. 2. Kawalan ng empatiya. Hindi sila marunong magpakita ng tunay na malasakit o pag-intindi sa damdamin ng iba. Iniisip nila na ang sariling interes lang ang mahalaga at bihira silang makiramay sa iba. 3. Mahilig magpasikat. Gusto nilang laging ipinagmamalaki ang kanilang mga tagumpay o mga bagay na ginawa kahit maliit lang. Madalas nilang pinagyayabang ang mga nagawa nila upang makakuha ng papuri o pagkilala. 4. Manipulatibo. Mahilig silang kontrolin ng mga tao o sitwasyon upang makuha ang gusto nila. Gagamit sila ng chismis, pagsisinungaling o panloloko para magmukhang tama o magtagumpay. 5. Di marunong tanggapin ang mali. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkakamali o responsibilidad. Laging ang ibang tao ang sisisihin nila sa mga problema kahit sila ang may kasalanan. Para bang ang feeling ay perfect sila. 6. Kawalan ng pakumbaba. Hindi sila marunong magpakumbaba at bihira silang magsorry o tanggapin na kailangan nilang baguhin ang kanilang pag-uugali. 7. Inggit o pagmamaliit sa iba. Naiinggit sila sa tagumpay ng iba at madalas nilang maliitin ang nagawa ng ibang tao upang mas lumabas silang magaling. 8. Pagsasamantala sa relasyon. Kapag nakuha na nila ang pakinabang sa isang tao, iniiwan nila ito at lumilipat sa iba. Hindi nila pinapahalagahan ang tunay na pagkakaibigan o relasyon. 9. Sobrang pagtutol sa kritismo. Hindi sila marunong tumanggap ng kritisismo. Mabilis silang magalit o mag-react ng negatibo kapag tinatama o pinupuna ang kanilang ginagawa. Then, pagiging laging biktima. Kapag nahaharap sila sa mga sitwasyon na may problema, laging nilang ipinapakita na sila ang biktima at ang lahat ng tao sa paligid nila ang may kasalanan. Ang aral ng kwentong ito, ang pagiging narcissist ay hindi lamang naglalayo ng mga tao sa iyo. Hinahadlangan din nito ang pagkakataong magpakumbaba, matuto, at maging mas mabuting tao. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa iyo at ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa pansariling kapakinabangan, kundi sa kung paano mo tinatrato ang iba sa iyong paligid. Mga kaibigan, natunghayan natin ang kwento ni Jun, ang taong laging bida, walang pakialam sa damdamin ng iba at pilit na nagpapasikat. Pero bago tayo magtapos, iwan ko kayo ng ilang tanong para mapag-isipan nyo kung paano umiikot ang mga ganitong uri ng tao sa ating mga buhay. Una, naisip mo na ba kung may mga tao sa paligid mo na tulad ni Jun, laging inuuna ang sarili kahit na ikaw o ang iba ang naapektuhan? Pangalawa, paano mo haharapin ang isang taong gaya ni Jun na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali at laging iniisip na siya ang tama? Pangatlo, kung may kakilala ka na tila nagpapakita ng mga red flags ng pagiging narcissist, paano mo siya iiwasan o haharapin nang hindi ka naaapektuhan ng kanyang ugali? Hanggang dito na muna mga kaibigan.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana'y may napulot kayong aral mula sa kwento ni June. Tandaan, sa bawat kilos ng isang tao, laging may mga senyales or red flags kung siya ba'y tunay o may itinatagong motibo. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat palagi at kilatisin ang mga taong ating pinapayagan sa ating mga buhay. Hanggang sa muli.